Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bacay, ang inyong pong among sa Himpapawid at ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And today, of course, in-announce ata namin kahapon, no? Today po ay ang second anniversary ng Barkadahan kay Kristo. No? 2 years ago, exactly 2 years ago, ay inumpisahan po namin ni Sister Son ang unang episode po ng ating radio program, no? So parang kailan lang po at 2 taon na and still growing ang ating pong radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik and of course sa lahat mo ng mga katekista, lalong-lalo na, at sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin, no? Spiritual and material also, no? Maraming salamat po sa pangalan po ng ating Arsobispo at of course lahat po ng mga bumubuo ng Amano, yung Archdiocesan Media Apostolate. Yan. Kasi po kanina ay board meeting kami at in-announce ko po na ngayon po ay ating anibersaryo. Ayan. Okay, kompleto yung ating ngayon, ha? Wala pa pala yung isa, no? Si Karen. Okay, bumati ka muna, Sister Son, at of course, introduce mo yung ating Wednesday Go-Go Girls. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Happy 2nd anniversary, Among, sa ating radio program. At madami akong babatiin, Among. Okay lang sa'yo? Go ahead. Pati ako may babatiin. Okay. Of course po, sa 2nd anniversary ng Barkadahan kay Kristo, binabati ko po yung mga co-hosts namin na isinilang sila ngayong taon na to. Ayan. Yung Monday co-hosts namin mo po, yung mag-asawa from Pampanga Migrants Desk, Brother Pat and Sister Sol. Baka on the way sila ngayon dito dahil in-invite ko silang mag-dinner. In-invite nating makisali sa ating salo-salo. And then Tuesday co-hosts po si Sister Joanne at si Sister Rose. And then Friday co-hosts, of course, si Sister Karen. On the way na Sister Daisy nandyan sa baba sa office at si Bernadette na nandito at saka yung mga Santa Rita Youth. And then may binabati pa ako. Happy first year anniversary ang DSF Religious Store. Kung natatandaan mo, Among, last year sabay 1 year ito, Barkadahan kay Kristo at grand opening ng DSF Religious Store. Yes. Ribbon cutting, kung natandaan mo. Kaya nga marami tayong bisita last year. Oo, nag-cut ng ribbon si Attorney Cel Francisco at saka si Madam sa Sita. baba, Sita. Yan, Rodriguez. silang nag-cut ng ribbon. So, happy first anniversary DSF Religious Store. Alice, happy anniversary. Tsaka of course si Ruthie na nagvo-volunteer dyan pag day off ni Alice at tsaka si Weng na nag-a-alternate dyan. Happy first anniversary Religious Store. Of course, nagpapasalamat ako, Among, sa donor natin dito sa Barkadahan kay Kristo. Ikaw ang makikilala dito, Teresita Punsalan. Maraming salamat po. Sister Tess Punsalan. Tsaka po ang And DSF. of course, ang kanyang husband si Jim, no? Si Dr. Jim. Tsaka ang DSF Religious Store po nagdo-donate din sa Barkadahan kay Kristo. Yan. Marami kong Okay, introduce mo muna yung ating mga co-host, no? Okay. Sayang naman yung beauty nila at okay, sige. Sabi na naibalita ko na nag-election po kami ng Speakers Bureau. We have 50 members po ng Speakers Bureau na nakahanda sa surprise news natin mamaya, Among, na nakahandang tumulong. Ay, very good. Sa bagong
radio program. Yan. Okay, isa po siyang high school teacher dito sa San Isidro High School. Naging co-host ko na siya, Among, nung nasa Amerika kaming dalawa dito. Dapat mag-regular na rin, no? Oo. Si Sister Tess. O, yan. Sige. Okay, welcome, Sister Tess David. Bumati Isa ka pong muna. mapagpalang gabi sa inyong lahat. Pong Pep, Sister Zon, kay Sister Bernadette, at sa lahat po ng ating mga bang tagapakinig, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po'y Yeah. lubos na nasisiyahan dahil muli ay magiging kabahagi na naman po ako sa stasyong ito dahil siguro talaga pong nakatadhana sa akin na ipangalat, no, ang ating ang mabuting balita ng ating Panginoon. At gayon din po bilang isang katekista, yung pong pwede nating ibahagi sa ating mga kapatid na nakikinig ngayon. Salamat po. Maraming nakikinig dyan sa San Isidro. Oo. Bacolor. Okay. Yeah, no. So, Medyo nakikilala na po nila. Si talaga. Father Bong, Oo, batiin natin. oo, siya Paris priest niya. Among Bong nandito, naku. Ang iyong isang masipag na parishioner. Wag kang magalit, pinirate ko ang katekista mo. Hindi po niya alam na nandito ako ngayon. Talaga? Opo, pero Okay. napaalalahanan ko siya nung pong Papalo sa Saturday meeting. Ito yung pag nagkita kami sa Bispado, wag kang mabibigla. Sabi Oo ko. nga, napapalo ako niya ni Among Bong. Nagpapirate ka ha. Kaya Sabi nga eh. niya. Oo, so congrats sa pagiging newly elected Wow. president ng Congratulations, Speakers Sister Tess. Maraming salamat po sa tiwala. Sana po talaga pong magampanan ko ng gusto yung pinagkatiwala ng mga kasama natin dito sa Yes, Archdiocese. yes. Thank you po. Okay, ang susunod na guest, naku, isang kabataan na narinig nyo na rin ang boses niya dito pag Friday. Yan, graduating na siya ng accountancy. At last. Ng Fatima University. Ayan, at tamang-tama ang pangalan niya mame-mention mamaya, no, sa kapistahan ngayon. Of course, Bernadette. Good evening po. Happy anniversary po sa ating mga kabarkadahan kay Oo. Cristo. Ako po si Bernadette. Magsama-sama po tayo sa isang oras na talakayan natin kay Cristo. Okay. Yan. Okay. At Wala pa yan ngayon- si Mamita, no? Oo Ayun, nga. tuwi na po si Mamita. Nakikinig po dyan siya. Bilisan mo! Tito! Oo nga eh. Baka Oo. nandyan na yan, mamaya. Okay, tamang-tama yung the Feast of Our Lady of Lords. Kaya Yes. hindi na makakalimutan yung anniversary natin eh. Definitely. Okay? Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers, Sister Son, no? Ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. 0905-302-5768. Okay, para naman po sa mga gustong mag-text, text line numbers natin po, Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282, at Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating Connect Katekista program, no, just type REG, all capital letters, and then space, and then your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, no? O kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga prayer intentions or requests o kaya pasasalamat, pwede nyo pong ipadala sa number na yan at isasali po namin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa Connect Katekista program. Okay, Okay, counseling number naman po, saan po siya? 0922-831-5967. Counseling number po,
0922-831-5967. At kung gusto naman po ninyong manood, nasa internet po kami ngayon, kasalukuyan. Punta po kayo sa www.ustream.tv. Then, search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung audio naman po, gusto nyong makinig, nasa Facebook account po. Yung mga past episodes namin, buksan lang po ninyo sa FB ninyo ang Barkadahan kay Cristo Pampanga at nandun po yung mga past episodes. At gusto kong batiin ang ating isang avid listener, no? Bagong-bago pa lang siya. Kahapon binati ko siya, si Dr. Letty Trapisa, no? Okay, oo. At kanina nag-meeting kami with isa pa ring doktora na katabing bahay namin dyan sa Arzobispado de Pampanga, si Dr. Juliet Gabiola, no? Napakasipag na, dalawang masipag na doktora ito, Mr. Son. They're based from America, pero dahil yan, no, sa kanilang profesyon at ang kanilang passion, no, to really, serve our province, no. Yan, we're coming up with some projects, no, lalong-lalo na yung mga may sakit, yan, tama, no, ngayon dahil the feast of Our Lady of Lourdes, yan, no. So Dr. Letty, thank you so much for listening, and dyan ka lang at makinig ka sa amin talakayan, no. Thank you po, Doktora. Okay, sino magbabasa? Okay, babasahin po sa atin ni Sister Tess ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang ating ebanghelyo hango kay San Marcos, Kabanata 7, Kapitulo 14 hanggang 23. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ako at unawain sana ninyong lahat. Hindi ang pumapasok sa tao mula sa labas ang nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya. Makinig ang mga may tenga." Pagkalayo ni Jesus sa mga tao, nang nasa bahay na siya, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghagang ito at sinabi niya, "Wala rin ba kayong pangunawa? Hindi ba ninyo nauunawaan na sa bituka pumupunta ang anumang pumapasok sa tao mula sa labas? Sapagkat hindi sa puso ito pumapasok, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay itinatapon sa labas." At idinagdag niya, "Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao. Sa puso nga ng tao nagmumula ang masasamang hangarin, kahalayan, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, pagkikiapid, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalaswaan, pagkainggit, paninira, kapalaluan, kabuktutan. Ang masasamang bagay na ito ang nagpaparumi sa tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ayan, napakaganda yung ating ebanghelyo, no? Magbigay ka ng insights sa Terson. Sige, ang short insights ko. Isa po sa, lalo na tayong mga Kristiyano, no? Isa sa palaging tinatanong natin na yung bakit may kasamaan sa mundo. Bakit, yun na, the question of evil, no? Bakit nangyayari ito? Lalo na kapag nakikita natin na ang dami ng evil na nangyayari sa mundo, no? Tapos nakikita natin ang dami namang ng mga nagsisimbang tao, ang daming Kristiyano. At parang naalala ko din yung batang umiyak nung nandito si Pope Francis, no? Hindi may sagot yung bakit nangyayari ito, sabi nung bata, no? Kasi evil comes from outside, no? And that even, kahit na pati yung kinakain nga natin nung unang panahon, yung mga Jews, iniisip nila na unclean, no? Yung kinakain natin, kung unclean, so magiging impure sila, no? Ito po ang paniwala talaga noon, ano. Pero sa totoo lang po, it takes grace na para magkaroon tayo ng courage na to look inside ourselves, no? Kasi kung minsan yung mga sinful tendencies natin nandito sa loob, no? Inside our wounded, our unbelieving
ang matigas nating puso, no? Kung minsan po makikita natin na yun nga, yung tanong na bakit may evil sa mundo in spite na sabihin natin napakabait ng Panginoon. Siguro po sa atin para maiwasan ng evil, no, sa tao, we should store good things in our hearts. Yun ang unang-unang kailangan po natin gawin para mabawasan ng evil. So, i-repeat ko lang po, we should try to store good things sa puso natin. So I would just like to add po regarding Sige, to our Nes. gospel today. According to Jean-Jacques Rousseau, isa pong siyang Russian philosopher, sabi nga, ang tao ay likas na mabuti, pero pinapasama lang siya dala ng panahon or ng makabagong teknolohiya. Kung Yun, Sister opo, Tess. kasi sabi nga dun sa kanta, isa pa yung sa kanta, sabi niya, gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Something like that, no? So, kasi nga, talaga pong yung sa environment natin, kung ano yung nakikita natin sa internet, dala ng makabagong teknolohiya ito, Berna, opo. no? Diba? Na kung saan yung mga kabataan natin, malakas ang influence ng social medias, and then kung hindi mo alam dalhin o hindi ka marunong magdala sa sarili mo, lalo na talaga pong yung mga kabataan natin ngayon, they are being bombarded, especially to us po, no, yung mga tagapagturo, talagang nakikipagkompetensya po kami sa social media, sa paggamit ng internet. Opo. Lalo na yung mga kabataan, yung mga cellphones nila, which are being naka-GPRS sa mga yan. So, 3G. oo, yung naka 3G. So, yung videos, hindi natin kontrolado. Although kahit na anong gawin natin dyan, no? Still, nasa pagtanggap ng isang tao, lalo na sa mga kabataan, kung if they really want to abuse, they can do so. Di ba, Opo, Bernadette? opo. That's Di very naman true. po kasi natin hawak yung information na nakukuha nila. Kaya medyo mahirap. Sige, at napakaganda nung sinabi ni Sister Tess. Opo. And I think this is what's happening, no? Umisa sa Opo. mga kabataan. O, ikaw naman, Bernadette. You speak for the youth, ha? Okay, sa gospel po natin, no, parang naiinis po si Jesus sa mga Hudyo. Kasi po, yung pinipili po talaga nila kung ano yung kakainin nila between unclean to clean food, ganun po. Pero sabi niya po, di ba, wala naman po sa kinakain natin yung nagpapasama sa atin. Kasi po yung pagkain, ipapasok lang po natin, then eventually, ida-digest, lalabas, ganun po, no? Yung pong lumalabas sa atin, yun po yung nakakasama sa atin. Which is, kunwari po, nakasakit ka, ganyan. Di ba po, words are powerful. Kapag po sinabi mo na siya, hindi mo na po siya pwedeng bumiin. Yes, sabi nga, the damage has done. Opo. Kaya once na nangyari na yon, wala na. Opo, kahit na po mag-apology ka, parang wala na po yun kasi nasaktan ka na. So, yung message po ni Jesus sa atin, careful na lang kung ano po yung nilalabas natin kasi po yun yung magdadala sa atin sa sin na magpapahiwalay naman sa atin kay God. Ayan, that's very true. At kaya siguro, let us try to be very cautious, no? Of what we see, what we hear. Kaya nga, may kasabihan ba yung see no evil, hear no evil. Pero nandyan yan, no? Nandyan yan. Hindi natin maaalis yan. Pero kung paano natin ipoprocess yan sa mga isip natin, no? Kasi yung temptations, no, around us, well, if we really would entertain them, no? Pagka na-entertain mo yan nga, nagiging Yan ang thoughts. thoughts. Okay, Yes, so, definitely. yung evil thoughts na yan, pagkatapos yung thoughts na yan, magiging parang it will affect your perception sa buhay. Pagkatapos, yung thoughts na yan, later on, they will be translated into action. Actions, No? yes. Kaya, no? So, words and then actions, no? Kaya nga, let us try to be very careful. At ang Panginoon, tama siya dahil I think he went to the very source of evil. Ito nga yung sa puso. Kasi pag nasa when we, nasa loob, no? Tulad ng puso. When we harbor evil desires, evil thoughts, and then lalabas yan sa ating mga salita at sa gawa natin. Oo. Kaya nga siguro yung mga thought patterns natin, tingnan natin, no?
Kaya alam mo, I think it was Saint John of the Cross who once wrote this, no, sa kanyang kasi mystic si pag nagdarasal ka, nagre-reflect. Kung minsan daming mga, evil thoughts sa natin, may mga distractions, di ba? Opo. Mga distractions. Pero sabi nga ni Saint John of the Cross, do not entertain them, let them pass, no? Wag mong you acknowledge na nandiyan yan, pero wag kang parang padadala or something, no? Huwag natin siseryosan. Yes, so wag nating itatanim yan sa ating puso, because later on, yan, pag kasi yung yung ilalabas mo, siguradong nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso, no? Kung ano yung nasa isip at puso natin, di ba? Because the heart is really the very core, no? The very center of a person. Kaya parang yung mga doktor, no? Kung minsan hindi ba may, I think DOH yata, yung Department of Health sa yung take good care of your heart. Yes. No, parang ganyan. Kailangan yan, no? Keep your heart healthy, and at the same time free from evil things siguro, no? Kasi totoo yan, pagka we harbor evil things yan, no? Envy, hatred, anger, ma-atake ka dyan. Physically, that's very true, ha? Yes. Na, Those are the cause of stress din mo. yung stress, di ba? At Sakit. nakakasama sa puso Nagmumula natin. ng sakit ng tao. That's right, no? O yung natake, yung sakit sa dibdib. That's very true. Kaya nga siguro yung yung ating yung ating ipinapasok sa puso natin. Kasi yung pagkain daw, sabi ng Panginoon, sa tiyan yan, tapos ilalabas mo rin, no? Pero iba yung talaga pagka yung mga bagay na pinasok mo hindi sa tiyan, kung hindi yung sa isip at sa puso mo, yung mga tinatanim mo. Naku, kailangan yung very careful ka. Watchful. Oo. Parang ang pag-care sa puso among hindi lang physically, kung hindi kahit na psychologically. Lahat. The Tsaka whole aspects of the lahat ng person. aspects Oo. ng That's right. puso. Kasi Oo. dahil nga, sabi mo nga, siya yung core, no? Oo, ng tao. spiritually, psychologically, Lahat, nandun lahat. oo, Yeah, oo. physically, oo. That's very true. Kaya nga kahit na kung minsan yung nga kahapon, 'di ba, hypocrisy. Kasi ito parang magkadugtong ito, no? Oo. Maganda yung pinapakita natin, maganda siguro yung sinasabi natin, pero deep inside, kung yun ang tinitignan ng Panginoon, 'di ba? Kung ano talaga yung nasa loob mo. Yung puso, kung no? ano yung nakikita sa iyo. Kanina sa misa, kasi yung mga sa homiletics yung mga seminaristang doon sa Arsobispado, no, chapel. Yung na-share nung isang yung homilis namin na kanina, si Brother Pao, no. Yung Kapampangan, yung Kapampangan na kasabihan. May Kapampangan na kasabihan diyan, sabi niya. Sabi niya, maka-Diyos ka labi, kapuso na kamang babi. Oo nga, no? Rima. Oo, yung ganon, no? Totoo yun, yung maka-Diyos ka labi, no? Yung sinasabi mo nga, puro yung maka-Diyos, di ba? Yung hypocrisy. Pero, yun ang hypocrisy, no? Oo. Pero kung naman yung nasa loob, no? Hindi maganda yung nagja-jibe sa hindi appearance. nagja-jibe, di ba? Oo. Tsaka you harbor evil thoughts and desires nga. Yun nga, sabi niya, kapuso kang babi, no? So, dapat daw, maka-Diyos ka labi at panugali. Oo. No? Yung ugali natin, no? Kailangan kasi talagang totoo naman yan, no? Whether you like it or not, ang ilalabas mo talaga, kahit na kumisa may hypocrisy nga, pero later on, no? Lilitaw at lilitaw, sabi nga. Yes. Tama yun. Lilitaw at lilitaw, no? Sa yung pag-uugali. Yan nga, no? Kung minsan yung sinasabi mo at yung talagang ginagawa mo, nasa puso. hindi nagtutugma, no? Kaya nga, palagay ko, napaka-importante nitong sinasabi ng Panginoon, no? Because ang puso ng tao, yan ang number one na talagang tinitingnan ng Diyos, no? Yun nga, yung kahapon sabi nga, hindi masyado yung physical, yung mga external things that we do, walang meaning kung hindi nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Sabi nga po sa kasabihan, aanhin mo ang ganda. Kung Yeah. kaloob-looban mo naman, ugaling basahan. Yes, Something like that's that, right. di po ba? Oo.
So, totoo yun. tsaka po, I would like to share during the second Thursday of the month, kumpisal po pala sa cathedral. Okay. Yes. So, si Among Bong, in-invite kami for the confession of the catechist sa amin. So, yun po, para bang isa pong good step dahil binigyan kami ng chance ni Apong Bong na to confess kung dahil nga it is related to our gospel today. That's very So, true. para bang it is a good start lalo na talaga pong binibigyang emphasis ni Father Bong yung mga catechist namin sa parokya. And so, kaya napakaganda pong simula iyon lalo na sa aming mga catechist in sharing the good news of our Lord. Kaya pagkatapos, para bang ang ganda-ganda yung mga nagiging flow sa buhay ko spiritually dahil nga po tapos unexpectedly I did not expect na dito pa pala sa Arch tayo yung magiging kapalaran ko sa trabaho, sa... Talaga. Grabe. May tawag sa'yo talaga, Sister Tess, no? Sabi ko Oo nga nga sa po. kanya, Among, nung nag-election kami nung Saturday, nadama akong pumasok ang Holy Spirit. Yes. Well, I think itong pinag-uusapan natin, very much connected sa kapistahan natin. At sa ating second segment, yan ang tatalakayin natin. About healing, no? Kasi talaga, kailangan magdasal tayo ng kagalingan sa, yun nga, yung minsan hypocrisy, yung marami tayong mga kinikimkim na hindi ka nais-nais sa ating puso, di ba? Yan, talking about confession, no? Napakagandang Yan, healing. Naku, sacrament. oo. At itong ikukwento natin sa ating second segment, no? Itong kapistahan ng ating mahal na ina ng Lourdes, no? Ito actually ang message ng kapistahan na ito, no? It's all about hope for the sick and healing, no? For those who have been afflicted by yung mga diseases. So, pero alam nyo, yung sakit hindi lang physical, ha? More on the Kuminsan spiritual sa aspect po. spiritual and everything, no? So, i-discuss natin yan sa ating second segment, no? For the meantime, mag-break muna tayo. And of course, sa ating mga texters, no? Kung may mga gusto po kayong i-share sa ating pinag-uusapan, no? Your insights and experiences, no? I-text lang po at mamaya ibabasahin natin sa ating second segment. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and my God. Lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all.
My strength are you alone, my glory, my King, and my How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment, tinalakay natin itong ating ebanghelyo sa gabing ito, no? It's all about itong ano ba talagang pinanggagalingan ng kasamaan, yan, no? The evil, yan. But it's sabi nga ng ating Panginoon, within us, no? Nanggagaling yan sa puso ng tao dahil ang puso po ang parang pinakasentro, no? At the very core of a person. At kung ano yung nakalaman diyan, yan din ang linalabas natin, no? At yan daw ang nakakarumi sa atin. Although kung minsan yun nga yung hypocrisy, no? Nagpapakitang gilas tayo sa labas pero deep inside, no? But God knows that, no? He sees what is inside our hearts. Kaya nga po ito'y isang kailangan nating talagang pagtuunan ng pansin. We try to be very careful ano ba yung ating itinatanim, no? Sa mga isip at puso natin, no? At kung pwedeng, of course, maiwasan natin na huwag tayong magpadala sa maraming mga kasamaan, no? Sa paligid natin, no? So that itong pusong ito maalagaan natin at maiwasan po natin na yung mga dumi at madunisan, no? Yan. May mga texters yata tayo, no? Okay, Among, i-welcome muna natin ang bagong dating. Better late than never. The late Karen. Amo, wala pa pong liturgy yung misa ko. Hindi, sabi ko late ka lang. Karen po, Sister Karen. Oh, sige. Welcome. Ano ka muna, hi. Magandang gabi po sa ating lahat sa ating anniversary edition ng Barkadahan kay Kristo. Yes. Ito po si Karen. Kagagaling ko lang po ng Santa Rita. Nagtrabaho po ako doon ng maghapon kaya late ako. Oh. Work at home ako ngayon, Among Kaya, Wow. kaya pwede kaming magkwentuhan ni Sister Son kaninang umaga. Very good. Kayo ha, marami kayong mga pinag-uusapan Siyempre, ngayong pag may good news tulad ng mga surprise Ah, announcement. yes. Mamaya yan, mamaya. Nakaka-excite yan Di ba, sister? Opo, Sister Yes, Des. yes, You yes. found friend ko yan at saka advisor. Pag alam na kung ano yung gagawin Go, Sister Son. Yes. Bernadette, may texter kaya dyan? Sige. Opo, from Ako isa lang. 2219. Good PM po, pa-play po ng Virgen de los Remedios para ialay kay Apong Birhen ng Lourdes. May Lourdes po kasi kami sa bahay. Ah, okay. Tapos, Maraming mga ano ngayon ha, fiesta. Diyan sa Minalin may Lourdes din sila. So sa Angeles, Samang Bacolor meron din. Lubao, Yes. meron din po. Lourdes sa Lubao. Angeles. Meron din. Ano pa ba? Sa Talang Kanda ba? Ang kanilang patroness doon si yan, Our Lady of Lourdes din, no? Marami silang ano. Kaya nga umiikot kanina sa ang ating mga obispo, no? Nagbibisa. Sa Banlikmong. Lourdes Heights, fiesta ng aking classmate at kabalen, si Father Arnie, no? Yan, no? Father Arnie Serrano. Okay? At sige pa. Sister Son, mayroon ka? Sabi niya, matanong ko lang po, bakit po ba marami ang relihiyon dito sa atin pero isa lang naman ang sinasamba kundi ang Panginoon? Yan, That's very true. sasamba So parang ano yan, mga daan, no? Pero isa lang ang direction, no? Isa lang ang ano, different ways. Different ways. So, Parang pumunta ka ng Manila, pwede kang mag MacArthur Highway o kaya mag NLEX. Ganun lang yun, no? But, of course, there are differences sa mga religions na yan, no? Pero, yun nga, isa lang po ang pinatutunguhan. Bakit marami? Well, I think you have to read history.
Mahaba-habang usapan. Oo. Like for example sa yung Catholic history, of course, the history of the Catholic Church. Maraming nagsanga-sanga na diyan. Like yung mga Protestant sects, di ba? Yung mga mga denominations yan, mga Protestante, ang dami, yung mga Calvinist, Methodist, Baptist. Marami sila, no? Mga Lutherans. Pero ang parang main na ay ang Catholic. Catholic na una. Kasi tayo more than mga Anglicans, yan. Meron yan, years ago. Oh, yes. So, go back po sa history, makikita nyo mga, humiwalay. No? Lalong na yung mga protesta. Kaya nga protest. Nagprotesta sila. May mga ayaw sila sa, of course, sa Catholic Church, no, during that time. So, ibig sabihin namong, isa lang talaga yung pinagmula ng ating Marami faith. dyan, oo. Pagkatapos later on, yan, yung atin. Actually, yung mga sa Iglesia ni Cristo, dating Katoliko yun. Oo. So, history po ang basahin nyo, bakit nagdami-dami yan, no? Oo, mahaba-haba yun. Mahaba-habang story yan. Sige. Actually, in relation to that, kahapon may nakita po akong mga libro. Nasa St. Paul's na yung Catholic Church History. Si Monsignor Spiteri. 4 volumes yata yun. Sabi ko, kailangan natin to para sa library. Bagong labas eh. So, kung interesado po sila na magbasa ng seryoso tungkol sa ating kasaysayan, meron na po. Systematic yung pagkakasulat. Part by part. 4 na libro. Very good. Magsusunog kayo ng kilay niyan. Kilay pala. Bernadette, may isa pa? From 2272. Sin is coaching at the door. Its desires for you, but you must master it. Blessed evening po. A greeting of happy 2nd year anniversary, mga kabarkadahan. And more Salamat. powers po. From James. Ni-reveal talaga. Talagang yung ending akala mo sino, no? Last week lang, nandito po yan eh. Sinabi ko pa lang ang number, alam ko na. Alam mo na. Memorize Meron ka pa? na ni Sister Son. Tanong na naman, Among. Tanong na naman. Tanong ko lang po, isa bang kasalanan ng hindi ng pagsimba sa Panginoon? Hindi pagsimba. Hindi pa. Yung Sunday liturgy? Siguro. Tinatanong niya mo kung isa bang kasalanan daw. Well, according to church tradition, of course, no, yung talaga kasing may may obligasyon tayo, no? Because ang ano ba yung pagsisimba, bakit inuutos ng ating Santa Iglesia? Of course, yung make holy, no, the Sabbath day, something like that, no. From the very start naman, totoo kailangan we have to spend time with God as a community, no. Kasi yung iba, bakit hindi ka nagsimba? Naku, mainit sa simbahan, no? Kaya pwede naman ako magdasal sa bahay, di ba? Okay, sa Naka-aircon TV. pa ako sa TV, oh. Alam nyo naman yan, walang sense of community dyan sa bahay ninyo. Because we belong to the body of Christ nga eh. Paano tayo magiging body of Christ kung hindi tayo magsisimba ng linggo? We are part of the body of Christ, no? Kaya nga yung body of Christ, yung pagka sa communion, double meaning yung amen dyan, no? You believe that is the body of Christ because it's really the body of Christ, no? But amen means also, we are the body of Christ as a church, no? So mayroon tayong talagang tungkulin na, we give praise and thanksgiving to the Lord. Kaya nga yung Sunday po, it should be a solemn, no, day na talagang iaalay natin sa ating Panginoon, no? Yung pagsimba. Kaya nga parang tinatalikuran mo yung katawan ni Kristo, yung komunidad mo. 'Di ba? Yung parang that's not in accordance with, because you are a member of this baptized ka tapos wala kang time sa community, sa parang of course pamilya mo yan sa pananampalataya, di ba? Kung may family gathering tayo every Sunday, Yes, of course there should always be sa Talaga, church, oo. bonding with Christ. So parang ganun po yung pamilya tayo tapos ayaw nyo magsimba. Di ba? At saka of course it's really our way of expressing our love to God and to the church, no? So marami pong pwedeng makikita mong dahilan bakit isang pagkukulang talaga, no? Yung hindi ka magsimba ng linggo. Parang tinatalikuran mo yung katawan ni Kristo, no, pagka ganyan.
Amo nga tsaka siguro po, may I add, kung sa ganong bagay yung tinatanong nila, no, since it is our obligation to attend Mass every Sunday, siguro, yung exemption lang na nakikita ko dito, Among, correct me if I'm wrong, kung magkakasakit ka or either mayroong emergency na mangyayari, not to attend the Mass every Sunday. Kaya nga may yung sa TB Mass, no? Dahil sa mga may sakit. Sa may sakit lang yun, oo. Opo. Kasi nga, hindi pwedeng Tsaka sabi ko nga, of course, yung liturgy of the Eucharist, no? Nowhere can you receive na kung nasa bahay ka, nagdarasal ka, walang komunyon doon. Walang communion. Diba? Sa simbahan lang yun, pagka, nagsisimba tayo, nagmimisa tayo sa community. Gaganap lahat doon. Something like that, no? Okay, ito, ang akin na 0011, sabi niya, spending time with the Heavenly Father in prayer keeps us aware of His will and purpose for us. Obeying Him by the grace He supplies keeps our lives spiritually healthy. Yan, no? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Yan, good evening po. Okay, let's go straight sa ating kapistahan ngayon. Yan, Our Lady of Lourdes. Sino kasi yung kanino nag-appear? Yan. Dapat Kanino ikaw ang po? magsalita. Si Bernadette Okay. Subaru. Ayan. Subiru. How do you pronounce Subiru. that, Mom? Subiru ata. Oo. Saint Bernadette Yes. of Subiru. I think, siya, ha? Silent S. Teenager pa lang, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, no? Yes. And, sige nga, mag-mention ka ng, detalye dito sa ating kapistahan ngayon. Okay. O, sino Medyo kabisado po yan ni Bernadette kasi minemorize niya yung librong The Song of Yes. Bernadette. Isa sa mga yan, ha? Apparitions Mga, niya. Sa popular Tukayo apparitions yan. ito ng Blessed Mother to Bernadette. Okay. Sige. Pakakala, ano po yung Lourdes? Yung Lourdes, lugar sa Lugar sa France yan. France. Oo. So, Kasi nga, pagka sinabi mo Lourdes, pangalan ba yun? Palang Siyempre, pangalan. pangalan ng tao, no? Pero ito po yung pangalan din ng lugar. Opo. At So, naging yes. popular ang Lourdes, France, no, dahil sa aparisyon ng ating Blessed Mother. popular na gawing grotto. Mhm. Actually, talagang nagpakilala doon ng Blessed Virgin Mary. In-identify niya ang sarili niya as the Immaculate. Yes, Right. of course, no. Siya, no? Immaculate Kaya conception. kalinisan ng puso, yung pinag-uusapan natin Oo, kanina. kasi ang puso Diba? ang Mhm. gospel natin. O sige, between February 11 and July 16, 1858, ha? Oh, nag-appear. 14-year-old Bernadette. Naku, Oo, kabata. ha? Parang nung 14-year-old ka, Bernadette, ha? At ito may grotto daw, no? At 18 times, Sister Son. Oo, 18 apparition. So, Grabe, no? Ano yung instruction? Sige nga, Bernadette. Ano yung instruction ng ating Blessed Mother? Usually, pag may mga operations, may mga instruction siya. oo. Okay. Pagdasal, tapos sinasabi niya po, pagawan daw po siya ng chapel, dun mismo kung saan siya, Yan, nakita. oo. Tapos po, dun po sa lugar na yon, Yun. may lumitaw pong parang bukal. Naku. Tapos po yung pong bukal na yon, sinasabi po nila, nakakagaling ng sakit. Oh, anong ginagawa sa spring na yan? Sa bukal na yan? Naliligo sila. Naliligo. Inom po. May Ayan. sakit. Umiinom at naliligo, Sister Son. Alam niyo yung mga, ako hindi pa ako nagpunta dyan sa lugar na yan, ha? Pero, my God, yung mga, of course, nag-pilgrimage na Yung mga dyan. nagkwento. Ang lamig-lamig daw ng tubig. Parang Oo. yan. Yan, si Karen, baka Hindi pa rin mayon. po ako maabot doon. Pero pag nababasa ko yung Yes, yung oo. statements doon, Mhm. nakasabit kung ano-anong mga saklay, Mhm. tapos wheelchair. Nung una sabi ko, bakit ano yun, pinamimigay sa mga may sakit? Hindi pala, yun yung mga napagaling. Oo, tapos Si- iwan doon ang Yes, saklay Sister nila. Son. Oo. Dahil gumaling sila, inaalay nila sa birhen yung kanilang dating saklay, dating wheelchair, mga tungkod. Oh. Tapos, siguro sabi ko, ang ganda nga naman nun, sign of witnessing, di ba? Yung pinapatotohanan nila na naging totoo. Kasi hindi naman mga brand new eh. Makikita mo na gamit po talaga. Yung mga umaabot doon sa Lourdes, pag nagpipilgrimage, yung sabi nung isang kaibigan ko na umabot doon na pare, grabe, mararamdaman mo daw talaga yung
may certain atmosphere na napakabanal at ramdam na ramdam mo yung pananampalataya at pagmamahal. So maraming mga reports of itong cures, no, and healing. And at the same time, itong pagkakasi ganyan, talagang kuminsan mahaba yung proseso kung ano ba ito authentic. Kasi may mga investigation diyan, ha. Opo. Lalong na yung mga marine operations, no. Opo. So ito nga maraming mga talagang nag-witness, no. Because this site, according to this article, talagang 3 million pilgrims a year. Pagkatapos dumarami pa actually, no? Talagang ito, tourist attraction, no? Religious tourism. Religious tourism, no? Tourist attraction. Oo, no? And then yun nga, it was really declared authentic, no? And in 1907, itong si Pope Pius X, no, made the Feast of Our Lady of Lourdes a feast of the Universal Church dahil nga talaga napatunayan nila na maraming mga miraculous things happening there, no. At lalong-lalo na itong mga stories of healing, no, sa mga may sakit, no. Opo. You could just imagine siguro, to say, no, yung mga sinasabing mga saklay and everything. Talagang baka yung iba dyan, ako I would suspect may maraming mga hopeless cases ang nagpupunta dyan. Siguro po. Diba? Talagang wala na silang malalapitan. Parang ganyan, no? Usually, pagka yung mga pilgrim sites na ganito, talagang pupuntahan ng mga yung grabe na yung sakit, makataning na yung buhay, no? May mga hopeless cases. Mga hopeless cases. But still, and I think this is what I see na talagang a very strong message of itong Our Lady of Lourdes, no. Yung there is hope, no. Huwag kang mawawalan pa rin ng pag-asa. No? Kahit na hopeless case ka, di ba? Kahit gano'n namang alala mo Bernadette, may nag-walk-in sa office natin sa Santa Rita dati, yung may sakit na Kapampangan pero nakatira sa Australia. Tapos yung kwento niya na sabi niya na ako may Alzheimer's. Yung alam niya nag-Alzheimer's na siya. So pag hindi siya nakasumpong na may kalimot, ginagawa niya yan. So nag-pilgrimage daw siya sa mga Marian sites yan. Kasama yung Lourdes, Fatima, tapos iba-iba. Sabi niya, alam ko naman hindi na ako gagaling, pero ginawa ko pa rin dahil kailangan ko ng lakas ng loob. At nung ginawa daw po niya yon, pag-abot niya doon, ibang kapayapaan yung naramdaman niya. So, kung sinasabi natin kanina, baka pagpunta nila, gagaling sila, kaya inalay yung mga saklay, yung mga alam naman pala nilang mamamatay na sila, pumupunta pa rin para maramdaman yung kapayapaan. So, acceptance. Acceptance. Yung kinukwento. serenity of heart. Opo. So, naalala mo yun, Bernadette, di ba? Opo. Naalala ko po yun. Mayroon tayong kababayan dito, I do not know if you remember her, si Roxanne Abad Santos. Nag-artista siya. Artista? Oo. Malit pa lang ako noon Tapos, pumunta siya ng sa France, nga sa Lourdes. Dahil nga, may sakit siya, cancer. Talagang terminal na. Pero, isa sa mga natandaan ko noon, kasi documented yung life niya. Ang tagal-tagal noon. Opo. So, ngayon, dahil nga related sa kapiesta ni Virgen Lourdes. Yun po, kahit na, ang sabi niya, kahit na mamatay na siya, basta yun po, yung pangarap niya na makapunta sa Lourdes nga, sa France. At natupad naman. Payapa po siyang namatay sa sakit niya. Kababayan natin siya dito Idol ko yun, no? Ang ganda, simpleng babae lang. Acceptance, no? Iba yung mamamatay kang serene at peace kaysa dun sa mamamatay kang may struggle ka pa Grabe. So, isang gift, siguro yun, Sister Tess, no? Yung Tama. masaya, no? Acceptance kung ano man yung mangyayari sa life mo. Kasi, yung uncertain yung life na nangyayari sa buhay natin, siguro, talagang tama yung sinabi mo, Sister Karen, acceptance lang talaga. Para magkaroon tayo ng kapayapaan.
Alam mo, may may nice story ako doon sa homily ko last Sunday. It's very much connected with this. Yung storya daw ni, nabasa ko ito, Mother Teresa. Alam naman natin si Mother Teresa, di ba? Sa mga aged, abandon, mga ganyan, no? Sick. So, one time daw, naglalakad sa kalye, nakita itong matanda. At, yun nga, may mga sugat, no? Talagang kawawa, no? So, binuhat niya, dinala niya sa facility nila. No? And then, nang pagdala sa facility nila, ang ginawa niya, ginamot niya, no? So, ilinis niya mga sugat and everything. Tapos pinagliguan, tapos binihisan, tapos pinakain, no? That whole evening, talagang she took care of the old man, the sick man, no? But the next day, namatay itong Old matanda. Itong matanda. Yung mga postulants niya, of course, nandun sila. Pero sabi nung isa, sister, sabi niya, what's the point? Why did you bring him here? Tapos mamamatay lang pala. Parang it's useless. Yun ang tingin ng isang postulant. Pero alam niyo, ang sinabi ni Mother Teresa, sabi niya, yes, sabi niya, namatay siya, no? He died. Pero the point is, sabi niya, he died happy. Yes, and with dignity. And with dignity. At yun nga, yung at peace siya. He felt that he's still loved by people. No? Parang ganun, no? Yeah, di ba? Ang daming nag-greet ng happy anniversary. Sige. Among hindi ko na siguro mabasa, madami sila. So, it's time. Yes. Anyway, maraming salamat po. Pero may texter ka? Opo. Sige, isa lang. Okay. From 5216, good PM po sa inyo, Father Pep at Sister Son. May sakit po sa puso ang asawa ko. Mhm. Ayaw niya po talaga pa-check up sa doktor kasi po natatakot po siya pa-check up. Paano ko po mahihikayat ang asawa para pa-check up po siya? Thanks and God bless po. Natatakot sa doktor. Kailangan siguro, maganda yung doktor. Maganda yung doktora. parang ang dyan, parang natatakot siya sa doktor, pero hindi ba siya natatakot sa sakit niya? Di ba? Siguro siya? po, sabihin ninyo, para na rin sa pagmamahal niya sa'yo. Sa inyo. Kasi of course, alam nyo, pag may sakit sa pamilya, hindi lang yung may sakit ang may Nakakaramdam sakit ng sakit. The whole family. Yeah, actually, di ba? You're all affected. Yes, totoo po yun. Oo. So sana yung masabi sa asawa, lahat kami nagwo-worry sa'yo, patingin ka, nandito naman kami, and I know it's really easier said than done, no? Pero subukan nyo po kung maganda yung doktora. Baka papayag. Hahanap ng babaeng doktora. Yes, joke hindi po. Okay. Okay, at yes, let's have our prayer first before the grand announcement, no? Sige, magdasal muna tayo sa Our Lady of Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comfortress of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look upon me with mercy. When you appeared in the Grotto of Lourdes, you made it a privileged sanctuary where you dispense your favors, and where many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with unbounded confidence to implore your maternal intercession. My loving Mother, obtain my request. I will try to imitate your virtues so that I may one day share your company and bless you in eternity. Amen. Amen. Sige. Pwede ka nang humirit niyan, Sister Son. Okay. Sige. Okay. Okay, so ngayon pong second anniversary namin, nanganak po ang programa namin. Oo. May May bagong bago baby. po. Ayan, may bagong baby. 12 noon po siya, 12 to 1 sa March 2. Okay, ang pangalan po ay Kwentuhang Katoliko. Yan. Ano yun?
Sabihin mo. Yun po ang isa pang programa ng ating Commission on Catechesis. No? It will start, yung sabi ni March 2. And we would like to thank, of course, the owner of the radio station, Mr. and Mrs. Paul Sanchez, no? For giving us another airtime, no? At yun nga, magpo-focus tayo sa mga Catholic teachings. Ayan. Kaya kwentuhang Katoliko po, no? At lalong-lalo na sa ating mga katekista, no? Maybe while having lunch. Ayan, no? Lunch date yun, no? Lunch date, habang nakakapagbusog na ng tiyan dahil kumakain tayo, pero nakakabusog At the same din time, ng ating isip at puso at kaluluwa, Yes. no? So abangan po yan at from time to time ay a-announce po namin ang bagong programa ng Commission on Catechesis, no? Starting March 2 po yan, pero mag-i-involve po yung ating mga katekista, especially yung mga speakers bureau natin, ang ating magagaling na mga teachers and proclaimers of the good news, no? Excited na ako makinig. Yan, excited na. Okay, paalam na kayo, Sister Tess. Yes po, maraming salamat po sa lahat po ng mga tagapakinig natin, and of course, happy anniversary po dito sa Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat, Sister Tess. Maraming Sister Karen. salamat po sa ating mga tagapakinig. May mga nag-greet po kanina galing sa provincial jail. Okay. Kumusta po at salamat, sinamahan ninyo kami sa Yes. ilang taon ng Barkadahan kay Kristo. Yan, Bernadette. Salamat po sa pakikinig. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Good evening Of course. po. Good night na pala. Good night. And Sister Son? Okay, thank you very much po. Again, happy anniversary sa ating lahat po, hindi lang sa amin. Bye-bye po, good night, and thank you. And of course, pinapasalamatan natin ang Panginoon dahil siya po ang dahilan ng programang ito, no? Naway parati po sana makinig at samahan niyo po kami another year, no? And sana po ay talagang lalaki at lalaki ang ating barkadahan kay Kristo para lalong maging masaya at makapagbigay tayo ng puri at pasasalamat sa Diyos, no? Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong wabati sa inyo ng magandang gabi at maraming salamat po sa inyong pakikinig.